Red at yellow alert sa supply ng kuryente posible pa ring maranasan hanggang sa kalagitnaan ng Mayo ayon sa Department of Energy. Dalawang abandonadong sasakyan na sangkot sa Alitagtag Drug Haul, iniimbestigahan na ng Philippine National Police Highway Patrol at forensic groups. Authenticity ng mga dokumento na nakuha sa loob ng abandonadong sasakyan sa Pampanga, ibini-verify na ng PNP sa LTO. Immigration consultancy firm na sangkot umano sa illegal recruitment, ipinasara ng Department of Migrant Workers. Nationwide protest para sa dagdag sahod isasagawa sa Mayo 1. Mga opisyal ng pamahalaan na makikipagtulungan sa International Criminal Court investigators kaugnay ng war on drugs ng nagdaang administrasyon, maaaring makasuhan ayon sa Department of Justice. At primetime newscast ng UNTV na ito ang balita, ginawaran ng pagkilala ng Philippine Coast Guard. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kabi-kabila pa rin ang operasyon ng mga illegal recruiter na nambibiktima ng mga Pilipinong nais makapagtrabaho sa ibang bansa. Kanina, isa na namang kumpanya ang ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW dahil sa kawalan ng lisensya na magpadala ng mga manggagawa sa Canada. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ito ay acts of recruitment without a license. Maraming nakasabit doon sa pader nila, sa dingding nila. At wala ni isa doon sa mga nakasabit na mga certificate, walang license from the DMW. So, this is simply illegal recruitment under the law. Dahil sa aligasyon ng illegal recruitment, isinara ng Department of Migrant Workers ang pangunahing opisina sa Mandaluyong City ng Dream Pathway Education and Immigration Services, isang immigration consultancy firm. Nag-aalok umano ng trabaho ang kumpanya gaya ng nurse, caregiver, nursing aide at welder bilang entry point para sa permanent residency sa Canada. Sinasabing naniningil ito ng 110,000 pisong professional fee sa ilalim ng Atlantic Immigration Pilot o AIP program. Doon sa 8 surveillance operations, may job offer, dinaan sa interview yung operative natin, minatch sa employer yung operative natin, and that's enough. Natukoy ang iligal na operasyon ng kumpanya sa pamamagitan ng 8 surveillance operations ng DMW Migrant Workers Protection Bureau simula January 2024. Napatunayan namin na mayroong mga recruitment activities na ginagawa itong Dream Pathway. Bukod sa main office, ipinasara rin ang 3 pang branches nito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Lipa, Batangas at Apalit, Pampanga. Naharap sa illegal recruitment charges ang kumpanya na nagsimulang mag-operate noon pang 2021. Sa ulat naman ng DMW, kulang sa 15,000 illegal recruitment posts sa social media platforms na Facebook at TikTok ang napatake down nito. Umapela naman ang DMW sa mga biktima ng immigration consultancy firm na makipag-ugnayan sa kanila upang matulungan sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Paalaala rin ng DMW, lahat ng Pilipinong patungong Canada sa ilalim ng AIP, Mapa Direct Hire Processing o sa pamamagitan ng isang lisensyadong recruitment agency, dapat sumailalim sa contract verification at documentary processing ng DMW. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa global hotspot ng online sexual abuse sa mga kabataan, bagay na nakasisira sa imahe ng bansa. Bunsod nito ay natasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga law enforcement agencies na palakasin ang kampanya laban sa mga umaabuso sa mga kabataan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Yesterday at the meeting, the President was visibly distressed, very bothered and clearly stressed with the information that was relayed to him.
Lubang nababahala na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga kabataan gatang internet. Ayon kay Department of Justice Assistant Secretary Jose Dominic Lavano, inatasan ng Pangulo ang lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na palakasin ang kampanya nito laban sa online sexual abuse o exploitation of children o OSAIC at child sexual abuse o exploitation materials o CSAM. He gave the directive, a very strong directive, to the DOJ, to the PNP, and other law enforcement agencies to further intensify the efforts. Ayon sa National Coordination Center Against OSAIC at CSAM, malaking hamon ang paghuli sa mga sangkot dito dahil mismong sa loob ng tahanan nangyayari ang krimen, kung saan mismong mga kamag-anak o kadugo ng mga bata ang nagsisilbing bugaw o nag-a-adlock online. Sa datos ng ahensya, laganap ang iligal na gawain na ito sa Cagayan de Oro, Iligan at sa Taguig City. Karamihan sa gumagawa nito ay mula sa mga pinakamahihirap na pamilya. Tina-target nila sila because they're easy targets because OSAIC is a financially lucrative activity. So kumakagat na yung mga ibang kumakagat na yung mga victims, mga 300, 200 for just showing CSAM, showing nude pictures. Ayon sa DOJ, pabata ng pabata rin ang nagiging biktima ng online sexual abuse. Earlier, the youngest victim was about 3 months old. Ginagawa na rin ng Philippine National Police ang lahat ng paraan upang tukuyin ang mga nagpapatakbo ng iligal na gawain na ito kahit na may hamon sa paggamit ng teknolohiya. Tinitingnan ho namin ito na challenge talaga para sa amin later on. Kasi ngayon nga lang ho, di ba ho, nasa dark web sila. Kami ho ay we are trying to find really yung technology na kaya nila nahabulin. Or parati ho silang nandun sa, kumbaga, a step ahead. Sa datos naman ng DOJ, mula noong 2009, aabot na sa 523 ang na-convict sa mga kasong may kaugnayan sa online sexual abuse sa mga kabataan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinadya ng Commission on Elections sa COMELEC ang liblib na komunidad o sitio Kapihan sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte ngayong araw. Nakapagsagawa ng unang voter registration sa lugar ang komisyon. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ilan ang nairehistro ng COMELEC dyan sa sitio Kapihan? Monica, sa ngayon ay wala pa tayong update kung ilan talaga yung mga nakapagparehistro kanina dahil hindi lang naman mga bagong botante o magparehistro ang tinatanggapin doon sa pagpunta ng Commission on Elections, maging yung ating mga kababayang mga residente na gustong magpabago ng kanilang residente o civil status o kaya lilipat sila ng ibang lugar ay tatanggapin din naman sa lugar. At sa ating pagpunta kanina, Monica, sa kabila noong nangyari nga na nagkaroon ng pagdinig itong grupo ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa pangunguna ng kanilang kinikilalang leader na si Senior Aguila, ay marami pa rin tayong nakita kanina, Monica, na mga residente na nakatira doon sa nasabing sitio. Mula Butuan City, bumiyahe ang Commission on Elections o COMELEC ng halos 4 na oras. Kailangan pa kasi, Monica, na tumawid ng dagat at umakyat sa bundok bago marating ang komunidad ng sitio Kapihan. Dito nakatira ang nasa 5,000 residente na kilalang tagasunod ni Jerin Esquilario alias Senior Aguila. Pinangunahan ni Chairman George Erwin Garcia ang team ng COMELEC para sa voter registration na unang ginawa ng COMELEC sa lugar. Binigyang din ng COMELEC na hindi naman issue ang layo dahil lahat ng mga Pilipino ay may karapatang mairehistro para bumoto. Dito halimbawa sa Sitio Kapihan, gusto natin patunayan sa mga kababayan natin nakatira dito, na hindi sila nakakalimutan ng COMELEC. Na ibig sabihin, dinadala natin ang servisyo ng komisyon dito mismo sa kanila. Dagdag pa ni Chairman Garcia, wala silang pakialam sa isyu na kinasasangkutan ng grupo dahil iba naman ang tungkulin ng COMELEC.
Dating iniimbestigahan sa Senado ang grupo dahil sa aligasyon ng pang-aabuso sa minor de edad at pagkakadawit umano sa illegal na droga. Bukod sa pagpaparehistro, nagkaroon din ng voter education para maunawaan lalo na ng mga unang beses na boboto ang kahalagahan ng kanilang karapatan na makapamili ng mga leader. May ibang issue, pero ang COMELEC walang pakialam sa ibang issues na yon. Para sa atin, kinakailangan makaboto ang mga Pilipino, kinakailangan makaboto ang mga kababayan natin. Ayon sa COMELEC, nasa 2,500 ang rehistradong botante sa lugar at para hindi na sila kailangan pa, Monica, na bumaba sa araw ng halalan sa bayan sa May 2025, inihayag ni Chairman Garcia na dadalhin nila ang mga makina o automated counting machines o maglalagay ng presinto sa loob mismo ng sitio kapihan para makaboto ang mga residente doon. Paliwanag ng komisyon, baliwala ang pagpunta nila para mairehistro ang mga ito kung hindi naman sila makaboboto. Kung meron ka mahigit 2,000 na mga botante, bakit naman nila kakailanganin pang pumunta sa bayan? Kung pwede mo naman dalhin ang pagboto dito mismo sa kanila. Nagpasalamat ang pamunuan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na dating pinangungunahan ni alias Sr. Aguila sa naging hakbang na ito ng komisyon. Last election, national and local, hindi basta-basta yung experience namin doon sa mismong barangay kung saan nasakop yung sitio kapihan. Hanggang alas 11, inabot na hanggang alas 11 ng gabi, yung mga tao nagkapila pa. Mas pabor sa amin, napakalaking salamat talaga sa amin kay Chairman Garcia kung halimbawa mangyari man na dito mismo sa lugar namin, hintulutan niya na magbigay dito ng isang presinto po. Monica, kasama kanina ng Commission on Elections ang ating mga otoridad tulad ng Philippine Coast Guard, ng Philippine National Police, kung saan tiniyak naman nila na kanilang pangangalagaan ang seguridad ng sitio kapihan, lalo na sa darating na eleksyon para makaboto ng maayos itong mga residente doon, lalo na kung dadalhin nga ng COMELEC tuluyang o maisakatuparan yung sinabi ni Chairman Garcia kanina na dadalhin na yung mga makina doon para makaboto ang mga residente doon mismo sa sitio. Ang isa lang kasi ngayon naman sa issue dyan, Monica, ay mayroon kasing kautusan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na yung lugar ay kumbaga pinapa-vacate na, pinapaalis na itong mga residente na ito dahil sinasabing sila ay nag-violate doon sa kanilang pinasok na agreement kasunod nga noong mga natuklasan na pang-abuso sa mga minor de edad at mayroon pang illegal na droga, which is yung kaso nga ngayon, Monica, batay doon sa ating mga nakausap kanina na ilang miyembro ng SBSI ay kanilang inapila sa korte, so wala pang pinal na desisyon kung ano ba ang kanilang magiging kapalaran. Sila ba'y tuluyang papaalisin diyan sa komunidad ng sitio kapihan. Yaman nating update. Balik sa Monica. So Dante, kung sakali nga na maipatupad yung kautusan na ilipat o alisin sila dyan sa lugar na yan, ano ang saan sila ililipat? Meron na bang plano para rito? Sa ngayon, Monica, wala pa tayong nakuhang impormasyon kung saan sila ililipat ng partikular kasi ang nakakasakop naman dito sa sitio kapihan itong mga residente na ito ay ang bayan ng Socorro. So wala pa tayong impormasyon kung ano ang gagawin sa kanila. Do yung kaso pa naman kasi sa ngayon, Monica, gaya ng nabanggit natin kanina, ay hindi pa nga pinal. At pinaglalaban naman talaga nila, Monica, sinasabi ng mga residente kanina na nakausap namin ay hindi naman kami magugulong mga tao. Yun nga lang ang dahilan naman ng DENR, maraming ang paglabag doon sa kasunduan kasi itong kasunduan pinirmahan nila ay sana 25 years pa na maglalast. Yun nga, dahil sa mga violation, marami kasi tayo nakita doon kanina, mayroon na kasing mga establishment, mayroon na mga kalsada. Yun yung sinasabi kasi ng DENR na paglabag doon sa kasunduan. Mayroon ding sinasabing
nagkaroon ng installment ng checkpoint kung saan yung mga hindi residente doon, hindi nila miyembro ay hindi makakapasok. Do sa ngayon, nakita natin kanina open na dahil doon pa lang sa entrance ng Sitio Kapihan sa halip na yung kanilang mga miyembro. Ang unang kumbagang nag-checkpoint doon ay ang atin ng pong mga tauhan ng Philippine National Police ang nanduroon. So aalamin natin sa mga susunod kung ano ba, kung matutuloy, kung sakasakali talagang mailipat sila, saan ba sila ilalagay ng pamahalaang lungsod ng Socorro. Monica. Uling tanong na lang, Dante, no? Talagang pinaigting ng COMELEC yung kanilang kampanya para sa voter registration. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ay may ilang lugar na rin kayo napuntahan dyan sa Mindanao na for the first time ay napuntahan ng COMELEC. After ba nito, Dante, meron pang mga target na lugar na pupuntahan para dito sa pagpapalawig nga ng voter registration dyan sa Mindanao? Yes, Monica, tama ka, no. Kumbaga, sinasabi nga ng COMELEC, landmark na ginawa nila ito kasi una, diyan sa Bukidnon, yung sitio diyan, yung mga lumad, una nilang pinuntahan yon. Diyan naman sa kampo mismo ng Moro Islamic Liberation Front, ay una din nilang pinuntahan, maging itong sa Socorro. At gaya na ang nabanggit nga kamakailan ni Chairman Garcia, after nito, mukhang pupuntahan naman nila itong banda naman sa Basulta o Basilan, Sulu, ang Tawi-Tawi area. Yun yung pupuntahan ng Commission on Elections para saksihan at hikayatin yung ating mga kababayan na magparehistro. Pero sa ngayon, Monica, alam naman natin September 30 pa ang matatapos ang pagpaparehistro ng Commission on Elections. Pero batay sa nabanggit kamakailan ni Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC, nasa 2.2 million na. So nasa 800,000 na lang ang kulang nila para maabot yung kanilang target na 3 million. Pero positibo nga naman ang COMELEC dito, Monica, na malalagpasan nila. Ang sinasabi nila dito, baka aabot pa ng 3.5 million yung mga bagong rehistradong botante come May 12, 2025 elections. Monica. Sige, Dante, patuloy kaming makikipag-ugnayan. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Claver, Surigao del Norte. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police Highway Patrol Group at ng Forensic Group ang natagpuan dalawang abandonadong sasakyan sa Pampanga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang dalawang sasakyan ay pinaniniwalaang sangkot sa Alitagtag Drug Hole matapos na makita itong kasama ng van na nahulihan ng 9.6 billion pesos na shabu noong April 15. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Ito pong black Land Cruiser po na ito ay iniwan po doon nung tanghali po ng April 20. Bagamat binalikan po ito ng gabi rin po nung araw na yon at inilipat nga po doon sa loob nga po ng sementeryo. Samantalang yung white Ford Explorer po ay inilipat naman po at iniwan naman po doon sa unang pinagdalhan na lugar po ng black Land Cruiser po. Ito ang dalawang sports utility vehicle o SUV na natagpo ang abandonado sa San Luis, Pampanga noong April 21. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang mga sasakyan ay sangkot sa nakumpiskang 9.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Nakita itong kasama ng van kung saan sakay ang droga bago pa maharang sa checkpoint sa Alitagtag. Itong dalawang sasakyan po ay nakita po, nakasama po nung Grace na photon van na minamaneho po ng suspect kung saan nakuha po sa possession po niya yung more or less 1.4 tons po ng illegal drugs. So nag-backtrack po tayo dyan at from Nasugbu, Batangas ay nakita po na magkakasama po itong mga sasakyan po na ito. Sinabi ni Colonel Fajardo na ang itim na Land Cruiser na nakita sa closed circuit television na may plakang NEJ 3399 ay pinalitan na ng plate number na GAC 7890 nang matagpuan sa parking lot ng sementeryo sa Santa Lucia, San Luis, Pampanga. Habang ang puting Ford Explorer naman na may plakang BMK 77 ay napalitan na ng CAX 1547 nang makita sa parking lot ng Sabungan sa San Luis. Subalit, nakilala pa rin ito ng mga pulis.
Nung na-recovered po itong mga abandon na sasakyan diyan po sa area po ng San Luis ay iba na po yung plaka na nakakabit po dito. Subalit nung in-inspect nga po ito at pinaka-assess po ay nakita po yung mga plaka po ng dalawang sasakyan na nakita po doon sa mga CCTV footages sa Batangas, nandun po sa loob ng mga sasakyan, confirming na itong mga sasakyan po na ito ay yung mga sasakyan po na subject po ng ating investigation. Sa ngayon ay hawak na ng Highway Patrol Group Calabarzon ang dalawang SUV na iniimbestigahan ang mga ORCR at iba pang plaka na nakuha sa loob. Kumilos na rin aniya ang scene of the crime operatives para naman tingnan kung mayroong makukuhang traces ng droga sa loob. Sa ngayon po ay nasa custody na po ng Highway Patrol Group Calabarzon itong dalawang sasakyan po na ito para sumailalim po sa macro-etching. At ito na rin po ay pinaka-assess na rin po ng SOCO to determine yung mga possible presence po ng mga ebidensya po, including po yung mga fingerprints, yung mga DNA, and possibly po traces po ng illegal drugs po. Nag-iimbestiga na rin aniya ang mga pulis kung saan-saang lugar nagpunta ang dalawang SUV bago ito abandonahin sa San Luis, Pampanga. May mga na-interview na po yung mga investigador po ng San Luis, Pampanga at yan naman po ay hawak na po natin at kung sino-sino po at ilan po yung mga nakita po nilang nag-iwan po doon ng mga sasakyan at meron na rin po tayong mga hawak po na kopya po ng CCTV footages po. May mga na-interview na po tayo, ma'am, although hindi ko po sasabihin po for now kung sino po yung na-interview po natin na doon may pinanggalingan po silang lugar at meron pong logbook na nandun po nakalista yung mga sasakyan po na ito na pumasok po doon sa pinanggalingan po nila. Bukod sa dalawang SUV, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na mayroon pang hinahanap ng mga sasakyan ang mga pulis at mayroon pang mga lugar na pupuntahan na may kaugnayan pa rin sa nakumpiskang 1.4 tons ng shabu sa Alitagtag. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin umaalis ng Pilipinas ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Assistant Secretary Jose Dominic Lavano, batay sa kanilang huling impormasyon, patuloy na nagtatago si Quiboloy sa Pilipinas. Yes, we do have information that he is still within the country unless there are new developments from the police. No, but as far as our information is concerned at the DOJ, he is currently still in the country. Ayon pa sa DOJ, hiniling na rin ng prosecutors na maglabas ng Hold Departure Order o HDO laban kay Quiboloy na umaharap sa kasong child abuse at qualified trafficking. Muling iginiit ng pamahalaang Pilipinas na hindi makikipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Wala namang impormasyon ng Department of Justice sa sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na nakipag-ugnay na umano ang ICC sa ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Philippine National Police o PNP. Pero ayon sa DOJ, maaaring makasuhan ang mga opisyal ng pamahalaan na makikipagtulungan sa ICC investigators. Ito ang balita. If there's any law enforcement or government official that goes against the policies and orders of the authorities in position, then obviously there will be some sort of conflict of interest. There will be accountabilities and definitely liabilities that go with it. Mananagot ang sinumang opisyal ng pamahalaan na hindi susunod sa pulisiya ng nakatataas na posisyon sa pamahalaan. Partikular na tinutukoy ni Justice Assistant Secretary Mico Clavano ang may kaugnayan sa binitawang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay ASEC Clavano, posibleng humarap sa kasong administratibo o matanggal sa posisyon ang sinumang susuway sa pulisiya na ito ng Pangulo. There are certain provisions under Republic Act 6713, which is the conduct of public officers. So these are ethical guidelines followed by all public officials.
And obviously, if you go against the policy, it will be found under those provisions, no? The liabilities. Gayunman, aminado ang opisyal na mahihirapan ng pamahalaan pagdating sa mga pribado o sibilyang individual. Well, if they are acting in their civilian capacity or personal capacity, then of course we have little to hold over them, no? However, again, we will not recognize anything that will come out of that conversation or coordination with them. Kaugnay naman nito, wala namang nakukuhang impormasyon ng DOJ ukol sa pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na mayroong nasa 50 dati at kasalukuyang opisyal ng Philippine National Police ang kinausap na ng ICC. Well, we have not received the same information, no? So, just like everybody else, we found out from Senator Trillanes about this supposed development. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang impormasyon ng Philippine National Police kaugnay ng sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na mayroong mga aktibong opisyal ng Philippine National Police na nagpa-interview sa International Criminal Court. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala naman silang namomonitor kaugnay nito. Gayunman, sakaling totoo, posibleng managot ang mga opisyal na nakipag-ugnayan sa ICC nang walang basbas ng mga nakatataas. Ang isang miyembro po ng kapulisan ay bago po magpahayag ng anumang official stand po ng PNP ay dapat po ay naipagpapaalam po yan sa mas nakakataas po na otoridad. Kung ikaw ay isang active personnel at you are performing any activities that is contrary to what is being stated officially ng PNP po, then posible po na may kakaharapin pong sanction po ang sino mga pulis na hindi po susunod doon sa tinatawag po nating chain of command po. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, iatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Nerissa, gaano kahigpit ang alcohol at e-cigarette regulations dyan sa Japan? Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Nel. Ipinagbabawal dito sa Japan ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga minors or yung mga mababa ang edad sa 20 years old. Hindi rin pinapayagan ang paninigarilyo or ang pag-iinom dito sa mga public places. May designated places lamang kung saan po pwedeng manigarilyo or uminom ang sinumang individual. Nel? Sige Nerissa, ibigay mo na sa amin yung mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ikinababahala na ng World Health Organization ang malawakang paggamit ng alcohol at e-cigarettes sa mga kabataan. Batay sa ulat na inilabas ng World Health Organization European Branch na tukoy sa isang survey na 280,000 na mga kabataan, edad 11, 13 at 15 sa Europe, Central Asia at Canada ang marunong nang uminom ng alak at manigarilyo. Bunsod nito, inirekomenda ng ahensya ang pagkakaroon ng hakbang upang limitahan ang access ng mga ito. Ayon sa health body, matindi ang long-term consequences nito at hindi dapat isawalang bahala ng policymakers ang findings ng survey. Tiniyak ng social media giant TikTok na kukwestiyonin nito ang hakbang ng Estados Unidos na ipagbawal ang app sa bansa. Ito ay matapos lagdaan ni US President Joe Biden ang panukala upang maisabatas na posibleng magresulta sa pagbebenta ng kumpanya o pagsasara ng social media app sa Amerika. Ito ang balita ni Sunny Cos. We will keep fighting for your rights in the courts. The facts and the Constitution are on our side. Ito ang babala ng TikTok ilang oras matapos lagdaan ni US President Joe Biden ng bagong batas na nag-uutos sa ByteDance na parent company ng TikTok na ipagbili ang social media app o kung hindi ay tuluyan ng ipagbabawal sa Amerika. Resulta ang batas ng concerns na maaaring ibinabahagi ng TikTok ang user data sa Chinese government, bagay na paulit-ulit nang itinanggi ng kumpanya.
Kung hindi masusunod ng TikTok ang ipinag-uutos ng US government sa loob ng 9 na buwan, hindi na ito maida-download sa American market sa pamamagitan ng Apple at Android stores. Ayon sa TikTok boss, asahan nang magsasampa sila ng apela sa US courts sa mga susunod na araw. Dagdag pa ng TikTok CEO, ligtas umano ang data ng 170 million US users nito mula sa outside interference at ang batas ay laban umano sa freedom of speech ng mga Amerikano. Make no mistake, this is a ban. A ban on TikTok and a ban on you and your voice. Mahigit sa 7 milyong maliliit na negosyo sa US ang umaasa ng kita sa TikTok. Giit naman ng White House may kaugnayan ng batas sa national security ng US at pagsisigurong hindi mapupunta sa mga kalabang bansa gaya ng China ang sensitive information ng US app users. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Limang military horses ang nabulabog ng ingay sa isang building site habang nasa isang routine exercises malapit sa Buckingham Palace sa London, United Kingdom, araw ng Miyerkules, April 24. Nagdulot ng gulo ang mga kabayo na nagtatakbo sa Central London streets at nagdulot ng pinsala sa ilang sasakyan sa kasagsagan ng morning rush hour. Dahil naman sa pagwawala ng mga kabayo, nasugatan naman ang 4 na tao dahil sa encounter sa mga ito. Mayroon ding sugat ang isa sa mga kabayo na nakuhanan ng video na duguan. Nahuli na ang mga kabayo at sumailalim sa assessment ng veterinaryo. Kulong ng 18 buwan ang celebrity fashion designer na si Nancy Gonzalez. Ito ay matapos maghain ng guilty plea sa korte dahil sa pagpuslit ng crocodile handbags sa Estados Unidos mula sa Colombia. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Isang fashion icon na ang design accessories ay ginamit ng ilang kilalang celebrities ang makukulong ng 18 buwan matapos hatulan ng Miami Federal Court sa Estados Unidos. Guilty plea ang inihain ni Nancy Gonzalez sa mga kasong pagpuslit ng crocodile at python handbags mula sa bansang pinagbulan na Colombia. Taong 2022 nang arestuhin sa Cali, Colombia si Gonzalez at isinuko sa Estados Unidos dahil sa mga reklamong paglabag sa US wildlife laws. Batay sa prosecutors, nag-recruit ng courier si Gonzalez upang magpuslit ng kanyang mamahaling handbag sa commercial flights patungong Estados Unidos. Tinatayang nagkakahalaga ng $2 million o 115 million pesos ang halaga ng mga produkto. Gawa ang designer bag sa balat ng mga bihag na caiman at pythons. Gayunman walang required import authorizations mula sa US Fish and Wildlife Service si Gonzalez. Ikinumpara ni Assistant U.S. Attorney Thomas Watts Fitzgerald ang pag-uugali ni Gonzalez sa drug traffickers. Humingi naman ng paumanhin sa Amerika si Gonzalez sa pagdinig sa korte. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Mahalaga sa mga panahon ngayon na may alam tayo sa mga simpleng paraan ng pagsagip ng buhay. Kaya naman bilang pangunahing advokasya ng UNTV ang pagre-rescue. Tuloy-tuloy ang ating pagbabahagi ng kaalaman hindi lamang sa mga empleyado ng kumpanya kundi maging sa ibang grupo. Kamakailan nagturo ang ating News and Rescue Team ng First Aid sa mga PNP personnel at Police Force Multipliers ng Rizal Provincial Police Office. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Natatapos ang first aid natin once na na-transfer na natin siya. Mahigit 50 polis kasama ang mga force multipliers sa probinsya ng Rizal ang sumailalim sa isang modified basic life support and basic first aid training na ginanap sa Rizal Provincial Police Office. Kasunod ito ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng members Church of God International, UNTV News and Rescue at ang Philippine National Police, kung saan ibabahagi ng mga grupo ang kanilang resources at kaalaman upang mas marami pang matulungan ng mga nangangailangan. Nakakamay, nakaelbo, tapos ganito sa talagang kompresyon.
Sa natutunan ko ngayon, pwede kong i-apply bilang isang respondent. Napakahalaga sir, kasi may apply mo siya kasi yung natutunan mo ay kailangan. Gusto mong tumulong pero mahirap din po kasi yung sinasabi nga po kanina na mahirap na makatulong na medyo kulang pa po yung sinasabi nating kakayahan. Kaya nga po na andito po na nagkaroon po ng may knowledge po, at least kahit paano makakapagtulong po kami ng first aid po. Mahalaga po, sobrang halaga kasi po bilang isang frontliner, madalas nauuna po sa lugar ng mga aksidente, yung biktima ay lumala. So nagkakaroon po ng yung sinasabi po kanina dahil sa first aid po na nagkaroon po ng paunang lunas po. Kabilang sa ibinahagi ng UNTV News and Rescue ang mga kaalaman sa larangan ng rescue gaya ng splinting at bandaging, cardiopulmonary resuscitation at skills sa lifting and moving of patients. We are partnering with our force multipliers and stakeholders para mas marami yung makakasama natin sa pagbibigay serbisyo. Kaya ang initiative na to is to provide them the needed skills in providing basic life or basic lifeguard support, lalo na sa mga sakuna and other emergencies. We believe dahil ang UNTV may mga kaukulang skill at expertise lalo na sa rescue, sa larangan ng rescue. At yan po ang kailangan natin ngayon sa lahat. Isa lamang ang advokasiyang ito sa mga inilunsad ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, kung saan ang pangunahing prioridad ay ang makatulong sa kapwa, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno sa ating bansa. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng nationwide protest ng mga labor group sa mismong araw ng paggawas sa May 1. Dito muli nilang ipananawagan na madagdagan ang sahod ng mga minimum wage earners sa bansa. Ito ang balita ni Jedna Resina. As a person na nag-work, agree ako sa pagtaas ng sahod since yung minimum natin is hindi siya worth it and hindi siya deserve ng mga taong nagtatrabaho kasi sobrang liit nga. Kulang na kulang. Ito ang hindi matapos-tapos na hinaing ng mga manggagawang Pilipino sa tinatanggap nilang sahod. Gaya ni Rose Ann na isang working student, aniya gaano man ang pagtitipid na gawin niya, hindi talaga kasya ang 610 pesos na minimum wage para sa kanilang gastusin dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ganito rin ang sentimiento ni Ann na nagtatrabaho bilang call center agent. Kahit single, struggle talaga para sa kanya ang budgetin ang kanyang sweldo. I think hindi po siya sumasapat sa everyday na expenses kasi po yung ngayon ng 500 parang arawan na lang siya. What more na ang ibibigay natin sa tao or per family is 670 a day. 500 po is not enough para mabuhay yung isang pamilya. Ang may bahay naman na sina Helen at Merlin, napilitan maghanap ng pagkakakitaan para makasapat para sa kanilang pangangailangan. Sa hirap ng buhay, ang mamahal na mga bilihin talaga. Gatas pa lang, kulang na kulang pa. Sa mga may maliliit pa kaming anak. Tapos yung iba nag-aaral pa. Sa namin kukunin yung baon pang araw-araw. Tapos minsan may mga project pa. Hindi pa namin mabibili kasi kulang pa yung sahod. Kaya ang nagkakaisa nilang panawagan, agarang pagsasabatas ng aumento sa sahod. Kaugnay nito ang plano ng iba't ibang grupo ng mga manggagawang Pilipino na malawakang kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa darating na Mayo 1, sabay-sabay na mamarcha ang mga manggagawa kasabay ng panawagang aumento sa sahod. Ang call namin ay isang nationwide mobilization of all workers na in general, dahil nga ang main focus is wage increase, yung dahilan ng aming sabay-sabay na pagmamarcha. We are focused on our march sa dagdag sweldo. It would be in NCR at mga key cities and provinces. Cebu, Negros, Panay, and parts of Mindanao, Davao, General Santos, at iba pa. Ayon kay Rene Magtubo, National Chairperson ng Partido Manggagawa, hindi bababa sa 10,000 ang inaasahan nilang sasama sa nasabing kilos protesta. Dito sa Metro Manila,
Magmamarcha po ang hindi bababa sa 10,000 manggagawa. 10,000 manggagawa. Sa kahabaan po ng Espanya, meron kaming working unity na doon mag-iipon-ipon. No? And we will plan kung paano ang march papuntang Mindiola. Dagdag pa ni Nice Coronacion, Deputy Secretary General ng Sentro, naaayon sa konstitusyon ang hiling na dagdag sahod at hindi naman ito isang kalabisan. Hindi kami humihingi ng labis. Sinasabi sa ating konstitusyon, living wage, sahod na nakakabuhay, hindi nga minimum wage. Pero itong laban para sa mga manggagawa na mahigit 4.2 million ang makikinabang ay nararapat, napapanahon dahil sa tawag ng pangangailangan. Patuloy ang panawagan ng iba't ibang grupo at samahan ng mga manggagawa sa agarang pagsasabatas ng hiling nilang aumento sa sahod. Dito sa Mindiola, inaasahang magtutungo ang mga manggagawang Pilipino na sasama sa kilos protesta sa Mayo 1. Dala ang panawagang dagdag sahod isa batas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sanaying mabuti ang mga nasa Contract of Service o COS at Job Order Workers sa gobyerno. Ito ay para matulungan silang makapasa sa Civil Service Examination at makakuha ng plantilya o permanent position sa pamahalaan. Kaugnay nito, pinalawig ni PBBM ang nagtatrabaho ng COS at JO Workers ng isa pang taon. Ang kanilang kontrata ay nakatakda sana magtapos sa Desyembre. Base sa datos ng Presidential Communications Office, as of June 30 ngayong taon, 29.68% ng government workforce o katumbas ng 832,000 ang COS at JO workers. Ilalagay muli sa yellow alert ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon at Visayas grids ngayong araw ng Huwebes. Sa inilabas na advisory ng NGCP, ang Luzon Grid ay ilalagay sa yellow alert mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at 7:00 hanggang 11:00 ng gabi. Samantala, ilalagay rin sa yellow alert ang Visayas Grid mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon, 6:00 hanggang 7:00 ng gabi at 8:00 hanggang 9:00 ng gabi. Posibleng makaranas ng manipis na supply ng kuryente ang bansa hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Kaya ayon sa Department of Energy, magtutuloy-tuloy pa ang red at yellow alert status sa Luzon at Visayas grids ng NGCP. Ito ang balita ni JP Nunez live. JP, bigbang sabihin niyan, may mga lugar pa rin na pwedeng makaranas ng biglaang power service interruptions. Yes, Nel, hindi nga malabong mangyari yan dahil doon sa projection ng Department of Energy ay pwedeng magkaroon pa ng red alert status at yellow alert status hanggang sa buwan ng Mayo. At doon sa red alert status, nangangahulugan yan na kapag umabot dyan ay talagang kulang na o manipis na yung supply ng kuryente kaysa doon sa demand na kinakailangan ng mga consumer. Dahil sa patuloy na nararanasang matinding init, inaasahan ng Department of Energy na patuloy pang tataas ang demand sa kuryente ng publiko. Kaya posibleng numipis pa ang supply ng kuryente mula sa mga planta sa bansa at pwedeng magdeklara pa ng mga yellow alert status at red alert status hanggang sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo. So what we expect is that in the next few weeks until the middle of May, that we are going to have yellow alerts and possibly red alerts in some areas. Umaapela ngayon ang DOE sa mga consumer at sa pribadong sektor na makiisa sa iba't ibang hakbang upang makatipid ng kuryente. The supply cannot keep up with the increasingly higher demand. So we continue to ask the public to practice conservation and energy and efficiency measures
especially during the peak hours. Ilan sa halimbawang sinabi ng DOE ang pagsasara ng kortina upang hindi pumasok ang sikat ng araw para mapanatili ang lamig ng isang kwarto. Gayon ang pagpaplantsa sa gabi o kaya sa umaga upang hindi sumabay sa demand ng kuryente sa kasagsagan ng matinding init. Kasama na din ang pag-aalis ng mga nakasaksak na appliances kung hindi naman gagamitin. Kung tuloy-tuloy na naka-plug ang mga appliances, ito ay nagkukonsumo din ng elektrisidad. So even simple things like this, no? Parang simple lamang ngunit nakakatulong ng malaki sa ating consumption. Ayon sa DOE, meron namang cloud seeding na ginagawa ang gobyerno upang madagdagan ng mga tubig sa dam at kahit papaano ay mabawasan ang nararanasang init. Gayunman, hindi ito mapalawig sa iba pang mga lugar sa bansa dahil sa kakulangan ng mga ulap na pwedeng i-cloud seeding. However, expanding the rain seeding operations has been limited with the absence of seedable clouds due to the prevailing El Nino. Hindi kaagad matutukoy ng DOE kung kailan magkakaroon ng yellow alert status o red alert status. Ayon sa ahensya, sa ngayon ay patuloy silang makikipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para makawas ng supply ng kuryente. Nel, doon sa kaninang ipirenesenta ng Department of Energy, binigyang diin nila ngayon kaya nangyayari yung yellow alert status at red alert status dahil napakataas talaga yung demand ng kuryente kumpara dun sa inaasahan or dun sa naging projection nila, yung year-to-date na projection nila. Kaya binibigyan din nila yung panawagan sa publiko, yung iba't ibang klase nga ng pamamaraan para magtipid ng kuryente upang maiwasan yung mga power interruption na pwedeng maranasan sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, JP Nunez. Nais paimbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairman ng Senate Energy Panel, ang nangyaring power outages noong nakalipas na linggo. Ayon sa Senador, liable o may pananagutan ng power generation companies dito na nagresulta sa red at yellow alert incidents sa Luzon at Visayas. Dagdag pa nito, may accountability ang power generation companies na imantine ang mga planta nila. Nakatakdang maghain ng resolusyon si Senador Gatchalian kaugnay nito upang at nanawagan din sa Energy Regulatory Commission na repasuhin ang Reliability Index for Accountability ng mga nasabing kumpanya. Handa ang mga pribadong ospital sa pagtanggap ng mga heat-related illness patients sa gitna ng tumitinding init ng panahon sa bansa. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, inabisuhan na nila ang member hospitals na mag-imbak ng maraming fluids para sa mga pasyenteng posibleng ma-dehydrate. Sa ngayon, may ilan na umanong nagpupunta sa emergency rooms ng mga ospital upang magpatingin, ngunit agad din namang umuuwi matapos malapatan ng paunang lunas. Umabot na sa 11 ang bilang ng mga car owner na nanghihingi ng danyos. Bunsod na nangyaring sunog sa parking extension ng NAIA Terminal 2 noong Lunes. Ayon kay Manila International Airport Authority spokesperson Attorney Chris Bendijo, isa sa mga ito ay nagtatrabaho sa maintenance, repair, and overhaul facility ng paliparan, habang ang iba ay mga pasahero. Samantala, nagsagawa ng panibagong walkthrough inspection ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa lugar kung saan nangyari ang sunog. Sa ngayon, wala pang inilalabas na resulta ang BFP sa investigasyon, ngunit kasama sa kanilang titingnan ang CCTV sa lugar bago at habang nangyayari ang sunog. Hinihikayat ng National Commission for Culture and the Arts ang mga kabataan na bisitahin ang mga museo sa bansa
kasabay ng pagdiriwang ng National Heritage Month sa buwan ng Mayo. Layo nitong magkaroon ng kamalayan ang mga mamamayang Pilipino sa paggalang at pagmamahal sa mga pamana ng kasaysayan at kultura ng bansa. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Mula po sa mga kabataan natin, dalhin po natin sila sa mga establishmento na sinabi ko, lalo na po sa mga museo na nakapaligid po sa buong Pilipinas. Ipinagdiriwang ang National Heritage Month o buwan ng pambansang pamana taon-taon sa buwan ng Mayo. Naitatag ito sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 439, Section 2003. Sa pagdiriwang ngayong taon, layo ng pamahalaan na mabago, malinang at mapalakas ang mga kapasidad ng komunidad upang mapangalagaan ang kanilang cultural identity. Ayon kay Ann Clarencia ng National Commission on Museums, kailangan maibaling ang kaisipan ng mga kabataan sa kultura ng Pilipinas sa pagpapataas ng kamalayan nila tungkol sa pamana ng bansa at maghikayat na yakapin ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Gawin po natin ito ang oportunidad para maturuan sila hindi doon sa regular classroom, kundi sa natural na pamamaraan na nakikita nila ang ating kultura at kasaysayan sa iba't ibang bagay na nasa museo at sa ibang establishmento. Inatasan naman ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang lahat ng mga ahensyang pangkultura, mga paaralan, mga embahada at konsulado ng Pilipinas, mga pampublikong aklatan at mga pribadong institusyon na lumahok sa isang buwang hanay ng aktibidad at kasiyahan at manguna sa kanilang mga inisyatiba na nakatuon sa pamana ng kulturang Pilipino. Yung historical education ay para sa lahat. So kasamang bawat isa para magkaroon tayo ng isang holistiko at inklusibong kasaysayan. Nakatuon din ito sa pagpapayaman sa mga karunungan mula sa mga ninuno at mga bayani. At upang maipamana ang sining, kultura at mga awitin sa mga susunod na henerasyon na tumatak sa ating pagka-Pilipino. So kaya kami nandito, Subcommission on Cultural Heritage, para tulungan nyo kaming ma-preserve ang kultura at ma-experience natin, hindi lang sa ngayon, pati ang mga kabataan sa future. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard ang mga programa na katuwang nila sa pagbibigay ng patas at napapanahong impormasyon sa ating mga kababayan sa loob ng isang taon. At kabilang ang programang ito ang balita ng UNTV sa mga Public Service Awardee. Ito ang balita ni Ryan Lacanlane. Next, we have UNTV's Ito ang Balita. Kinilala ng Philippine Coast Guard ang primetime newscast program ng UNTV na Ito ang Balita bilang isa sa katuwang nila sa pagbibigay ng mga napapanahon at makatotohanang impormasyon na dapat malaman ng publiko. Sa isinagawang Public Affairs Service Award 2024 ng PCG kanina, binigyang halaga nito ang istasyon sa walang sawang serbisyo publiko. Sa inyong lahat sa patuloy na pakikiisa sa mitiin ng Philippine Coast Guard na mabigyan ng tamang information ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa laban sa West Philippine Sea at sa environmental concerns, sa mga safety protocols natin pagka umiiral yung sama ng panahon. Ayon sa PCG, sa panahon ngayong laganap ang fake news, mahalaga na mayroon silang mga kasama sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan, lalo na sa mahalagang issue gaya ng usapin sa West Philippine Sea hanggang sa mga dapat gawin at malaman ang publiko tuwing may sama ng panahon. Maraming salamat sa pagpapahalaga sa Coast Guard. Tuwing may mga kontrobersya, hindi nyo nakakalimutang hinga ng panig para maging patas ang inyong pagbabalita. Maraming salamat sa mga pagkakataong ibinigay nyo para maingatan namin sa imahe ng organisasyon. Hindi kami perpekto, pero sa tulong ninyo, nagawa naming mapangalagaan ang tiwala ng publiko.
Sinabi naman ni Vice Admiral Rolando Lisor Punsalan, Deputy Commandant for Operations ng PCG at dati ring namuno sa Public Affairs Office, mahalaga ang magkaroon ng isang malalim na ugnayan ang media at Philippine Coast Guard para magkaroon ng isang responsableng impormasyon. I realized na it's really partnership. Information can be taken actually from social media nowadays and even from other sources. Pero, correct me if I'm wrong, it appears na the reliability. Bukod sa mga kawani ng media, binigyan ding pagkilala ang mga tauhan ng PCG na katuwang nila sa pagpapalaganap ng impormasyon. Ang UNTV ay patuloy na nakasubaybay at magbabantay sa mga mahahalagang pangyayari sa lipunan upang maihatid ang balanse at responsableng pagkahatid ng balita. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na yung plaque ng pagkilala ng Philippine Coast Guard. At unang-una, Monica, nagpapasalamat tayo kay Commandant Gavan, kay Sir Balilo, at saka yung kabuuan ng Philippine Coast Guard dito sa ibinigay niyo po sa UNTV. Partikular sa itong balita. Nakakataba naman talaga ng puso, 'di ba? At nakakagana na maghatid ng serbisyo na walang bahid ng bias at talaga naman na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Kaya po on behalf of the whole UNTV and ito ang balita, maraming salamat po sa bumubuo ng Philippine Coast Guard. At tayo rin naman ay malaki ang pagsaludo sa kanila, Nel, dahil napakahirap ng kanilang ginagawa. Lalo ngayon sinabi sa interview nung kanilang spokesperson kanina na medyo may tensyon sa West Philippine Sea pero hindi natin nakikita na nagba-back down at patuloy pa rin ang ginagawa ng ating mga kasama sa PCG para ipaglaban ang ating bansa. Mahirap yung kanilang ginagawa, lalo na yung mga mission nila dyan sa West Philippine Sea. Para maiwasan, hindi lamang yung magawa nila yung kanilang mission dyan na maghatid ng mga supply, mapanatili yung kapayapaan dyan, yung hindi magkaroon na mapataas pa yung tension dyan sa Rio. Pagbalanse. Kaya mahirap yung ginagawa din nila. Kaya saludo tayo sa Philippine Coast Guard at nagpapasalamat tayo dito sa ating nakuha na plaque ng pagkilala at asahan nyo po na magpapatuloy po ang UNTV sa paghahatid ng mga tunay na impormasyon na dapat malaman ng taong bayan. Oo, maraming Mamaya mag-photo op tayo kasama yung plaque of recognition mula sa kanila. Maraming salamat. Opo, at salamat sa Diyos at sa Diyos po ang kapurihan. Narito naman ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. TikTok ban ang TikTok ban. Kinomentuhan ng ating mga kasama, Nel. At kay Sonito Vargas, marami na rin nananawagan dito sa bansa natin na iban na rin ang TikTok. Masama ang impluwensya, lalo na sa mga bata. Kaya tamang patnubay na magulang talaga ang kailangan dyan. Lagi. Actually, hindi lang din naman TikTok, kahit sa lalo sa social media, anumang app yan, kapag nasobrahan, nakulangan naman ng patnubay, masama talaga. Dapat yan, hindi lang naman TikTok Marami mga application, mobile application na kinakailangan bantayan natin yung mga bata sa paggamit niyan. At lalo na din yung mga matatanda. Minsan minsan nalilibang na napapabayaan na yung trabaho Ano ka ba? Guilty ka ba dyan? Hindi naman. Minsan. Oo. Ang internet, Nel, sa kabuuan, di ba? Kasi isang click mo lang dyan kapag talaga hindi mo tinitingnan yung oras, pwedeng kumain sa oras. At saka, alam mo, ang isa sa masamang epekto rin kasi sa social media, sa mental health ng tao. Diba? Hindi maiiwasan na maimpluwensyahan. Minsan yung pagko-compare mo sa mga tao. Masama po kapag nasobrahan ang social media sa mental health. Kaya kung hindi man ibaban, tamang patnubay lang. Lalo na sa mga kabataan ng mga nag-aaral dahil napatunayan sa pag-aaral na yung sobrang pag-internet, yung expose dyan sa cellphone, sa mga gadgets niya, nakaka-apekto yan doon sa kanilang mga ginagawang mga pag-aaral. So, dapat bantayan natin mabuti yung ating mga anak. At ito naman, kasi malapit na ang Labor Day, sa Buwan. Kaya tungkol naman sa dagdag aumento sa sahod, ang sabi ni Carla Yeban, sana maibaba na po
Tama ba yun? Maibaba na po? po. Ang mahal ng mga bilihin. Grabe. Kala ko kasi maibaba na po yung sahod. Parang ngayon lang ako nakarinig na gano'n. Sana maibaba na po ang mahal sahod. ng bilihin ngayon eh. Maibaba na ang mga bilihin. At may taas ng sahod siguro. Yun. Ito na, mag-shoutout na tayo na. Salamat at shoutout kina Aljun Lipawpaw, Maria Teresa, Samson Rizal, Pepito. Gayon din kay Ensot Veloso, Ernesto, si Sol ba yan? O si Yasol? Maraming salamat po. Si Sol at maraming salamat din kay Benneth Jose. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaiah 57 at 2 na nagsasabi, Siya'y nanasok sa kapayapaan, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga higaan, bawat lumalakad sa kanyang katwiran. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang ating pinahahalagahan. Magandang gabi.